Kinausap ko siya at ang sabi niya magtitino na daw siya. Few weeks later nalaman kong nag-uusap pa rin sila. So nakipaghiwalay ako sa kanya pero ayaw niya. Nag-entertain ako ng iba hanggang sa nalaman kong buntis ako. Sinabi ko yun sa kanya pero hindi pa rin siya lumubay. Imbes ay lumuhod siya sa harapan ko at ang sabi niya magpapaka-father figure daw siya sa pinagbubuntis ko. I'm a single mom of 2 beautiful daughters. Nag-work ako sa BPO at sa BPO ko rin nakilala yung current partner ko. By the way, na part siya ng LGBT community. More than 3 years na kaming magkasama pero hindi naging madali yung buhay namin sa loob ng 3 taong yun. Back 2022 ay nag-decide siya na mag-resign at magtaong bahay na lang. Mas magaling kasi siya sa bahay 2023 na aksidente ako sa motor habang papasok sa work. As in malalang aksidente and thank God dahil binigyan niya ako ng isa pang buhay. Andun naman yung partner ko ng time na yon. Nag-aasikaso ng mga papers ng needs ko and all. Little did I know na inuuwi na pala niya yung matandang babae niya sa bahay nila. Na habang ako nasa bahay namin nagpapagaling. And yes, nakikita ko yung family niya. Aware din yung matanda na nag-e-exist ako. Magkabarangay sila at isang kanto lang ang pagitan. Nung nalaman ko yun, kinausap ko siya. Sabi niya magtitino na daw siya, so pinalampas ko yun. Few weeks later, nalaman ko nag-uusap pa rin sila. So nakipaghiwalay ako sa kanya pero ayaw niya. Nag-entertain ako ng iba hanggang sa nalaman kong buntis ako. Sinabi ko yun sa kanya pero hindi siya lumubay. Lumuhod siya sa harapan ko and beg na siya na lang daw magpapaka-father figure sa pinagbubuntis ko. At first nag-aalangan ako pero sabi ko bahala na. Hindi ko na alam kung ano pa yung susunod na mangyayari. Pero ipinag-pray ko yon kay God. Na kung ano man ang magiging resulta ng decision ko, wag niya akong bibitawan. Lalo pa at may bagong buhay na na-involve. Nung lumabas yung bunso ko, nakita kong mahal na mahal niya yung baby ko. I was relieved na ang sabi ko, sana tuloy-tuloy na. Anyway, naging maayos ulit yung pagsasama namin. Hindi ako umalis sa work ko kahit buntis ako para kahit na papaano ay may maitutulong din ako. Na kasi nakakahiya rin naman sa family niya. Nung nakuha ko yung benefits ko from SS, halos kalahati yung binigay ko sa kanya. Ang mindset ko kasi since magkasama kami, ang pera ko ay pera na din niya. Ako rin kasi yung babaeng ayaw na pinagtatalon ng pera. But then sabi ko nga hindi naging madali. Umabot kami sa point na pati tulong sa nanay ko pinag-aawayan namin. 20k yung sahod ko monthly at 2.5 lang ang hinihingi ng nanay ko. Nasa nanay ko nga pala yung panganay ko kaya sobrang thankful ako sa nanay ko. At 1.5 per cut off naman ang binibigay ko sa partner ko. Panggastos niya yon, pwera pa yung mga pabili-bili niya na never akong nagreklamo. Kasi sabi ko hanggat kaya kong ibibigay ko. Yung natitira sa sahod ko pang share sa bills tapos sa grocery namin. May natitira pa ako pang labas sa amin ng mga anak ko. Pero pati yon issue yon sa kanya. Ipinapaliwanag ko naman sa kanya ng ayos pero parang hindi niya ako pinapakinggan. Parang binabaliwala lang yung explanation ko. Nitong nakaraan lang may nakita akong post sa Blue App. Group page siya pero anonymous yung nagpost. Pero alam ko na partner ko yun. Kinumpronta ko siya at ang sabi ko nakalimutan niya mag-anonymous. Hinuhuli ko lang pero ayun umamin din. Dun sa kwento niya sirang-sira ako. Tinatanong ko siya kung bakit kailangan niya pang i-post. Na bakit hindi niya ako kinausap. Ang sagot niya naka-anonymous naman ako. Hindi naman nila ako kilala at hindi ka rin naman nila kilala. Mamilan hindi ko alam kung anong iriri ako. Kasi baka ma-invalidate na naman yung feelings ko. Need ko ng advice. Letter sender, Jenny. O di dapat sinabi mo. Damot mo naman, akala mo naman pinagraramutan ka. Ano bang akala mo sa nanay ko timawa, aliping sa gigilid? At pati paggastos ko sa mga anak ko, question mo. Ikaw nga ginagastusan kung tukmul ka, pinagramutan ka ba? Binibigyan ka naman na, bakit hindi ka makaintindi? Paulit-ulit na lang nagpapaliwanag sa'yo, pero ang bobo mo. Anong gusto mo? Ikaw na lang lahat. Sa'yo na lang lahat, ang tigas mo naman. Tsaka kahit na baga hindi ako kilala or hindi ka kilala, ang point ko, bakit ka ganyan? Hiwalay na tayo, eme. Ganyan dapat yung sinagot mo nun. Tsaka total din naman nagkakalokohan na kayo. Na ang habol mo lang naman magaling siya sa bahay. Di maghanap ka na lang ng katulong yung fix yung sweldo. Hindi mo need magpaliwanag kung saan napupunta yung sweldo mo. Daming kuda sa'yo, anonymous pa. Recruit pa ng kakampihan siya. How come na natitiis mo yan? Na kasi inaalagaan ka, pinapaligaya ka, o tapos yun na yun? At magreklamo na lang talaga yung magagawa. Maramot sa mga anak mo, masilip, hindi ka tinatabangan doon. Ang dami yung issue, hindi naman kayo maghiwalay, nakakatibay pala yan. Ikaw na bumubuhay, ikaw pa yung nag-a-adjust, ikaw pa din ang masama. May karamutang taglay pa. Kumayod ka para sa anak mo, hindi para dyan sa chibuli mong jowa. Baka sa huli kapag naubos yung lakas mo, nga kayong mag-iina.